brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Bago ako mag-umpisa ay nais ko po muna kayong batiin ng isang mapagpalang umaga saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Anong oras man po ninyo mapanood ang video ito, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga, mapagpalang hapon, mapagpalang gabi or tanghali, anumang oras o panood ninyo ang mabuting balitang ito ng Panginoon. So, samot dalangin ko lagi sa sumain nyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain nyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Ayan. So, ayan, bago po ako mag-umpisa, brothers and sisters, nais ko lamang pong ipaalam sa inyo, kayo po mga subscriber, kaya po tayo nagsasubscribe sa mga ganitong gawain upang matulungan din po kayo kung kayo man po ay may mga pinagdadaanan na mga problema, mga struggle sa buhay. Huwag po kayong mahihiya mag-message na ipanalangin po kayo sapagkat yan po ang reason kung bakit po kayo nagsasubscribe sa mga ganitong channel. Hindi po nagkataon lamang na kayo'y makapag-subscribe. Kung hindi, nararapat lamang po na kinaloob ng Panginoon na matagpuan ninyo ang mga ganitong himpilan or channel. Yan po. Meron pong isang I don't know kung ito ay subscriber, meron pong nag-message doon sa aking post nang sabi niya ang pangalan ng kanyang channel ay At Jesus Loves You, King, that's King, sabi ng ganon. Ang message niya mga kapatid ay ang sabi dito, it's great to know that you are doing this. Please pray for me. I am struggling with loss. Ayan po. So kapatid, kung mapanood mo po ang video ito, ipinanalangin kita sa Panginoon. Lord, abutin niyo po ng iyong papagpalang kamay ang taong ito, kung sino man po ito, babae man po ito, hindi ko man po siya kilala, ngunit alam ko po, Panginoon, na nakikilala niyo po siya. Abutin niyo po siya ng iyong pagpalang kamay at daluyan ng kapangyarihan, ng kagalingan, kung anuman ang pinagdaraanan ng mga struggle sa buhay or mga karamdaman. Ayan, pagalingin niyo po siya upang nang sa ganon ay lumaganap ang katotohanan. Ayan po, Lord. Kapatid, lakasan mo ang iyong loob. Kung ikay napapagod na sa panahon na ito, sa oras na ito, huwag po kayong mag-alala, kapatid, sapagkat nasusulat sa aklat ng Mateo, ang sabi ng Panginoong Hesus dito, sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28, ang sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So yan po kapatid, kung mapanood mo po ang video ito, kaya ko po inuna yung panalangin para sa iyo, lakasan mo po ang loob mo. Kaya mo po yan, kasama niyo po ang Panginoon, at nariyan lamang po siya naghihintay upang tayo'y magbalik loob sa Kanya. Isuko niyo po kapatid kung ano man po yan na pinagdaraanan ninyo, mga struggle sa buhay ninyo,
ilapit niyo po sa Panginoon at siya po ang bahala dyan. Sapagkat kung naniniwala po kayo, kung may pananampalataya kayo, may pananalig kayo sa Panginoon, ay pagagalingin niyo po kayo. Pakinggan niyo po kung anong ginawa dito sa babae na 12 taon nang dinudugo. Ayan. Kayo, kailan pa po ba nag-umpisa yung pang-struggle ninyo? So itong babaeng ito, 12 taon na siyang dinudugo. Ngunit ang sabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, ay gagaling na siya. Kaya kapatid, narito pakinggan mo po ang sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo chapter 9 verse 20. Ang sabi dito, sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon din pinagaling ang babae. So ganyan lamang po kapatid, ang gawin mo, manalig ka sa Panginoon na malalampasan mo, ma-overcome mo po yung mga struggle sa buhay natin. Sapagkat alam nyo po, ayaw ng Diyos na tayo'y nagkakaroon ng mga struggle. Sapagkat nariyan po siya eh. Lumapit lamang po tayo sa Kanya. Isuko natin anuman ang ating mga pinagdaraanan, anuman ang ating mga problema. Nakahanda ang Panginoon na tayo'y tanggapin. Kaya nga sabi sa aklat ng Isaiah, chapter 1, 16, ang sabi nga doon ng Diyos Ama, lumapit kayo sa akin. Kahit gaano mang karami ang inyong problema, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Ayan, kaya ang sabi ng Panginoon, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kaya wag po tayong mahihiyang lumapit sa Panginoon. At kung meron man kayo mga problema tungkol sa mga ganyan, well, narito po, wag po kayong mahihiyang mag-message or tumawag man lamang. Huwag po kayong mahihiya at nakahanda naman po akong ipanalangin kayo. Kaya kapatid, lakasan mo ang iyong loob. Kaya nga, ang paggaling po nasa sa atin po. Lakasan lamang po natin ang loob natin, lumapit tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, kahit gaano karami ang inyong problema, pakinggan po ninyo dito sa aklat ng Isaiah. Ang sabi dito, chapter 1, verse 18. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ayan po mga kapatid. So kapatid, yung struggle na pinagdaraanan mo, asahan mo, mawawala na po yan. Lumapit ka lamang sa Panginoon, nakahanda siyang abutin ng iyong kamay. So yun lamang mga kapatid, sumaiyo ang pagpapala. At lahat kayo mga subscriber, huwag po kayong mahihiyang mag-message or mag-comment. Ayan, katulad po nitong ating kapatid na talagang na humingi pa siya ng panalangin. Kaya nga sabi ng message niya, it's great to know that you are doing this. Please pray for me. I am struggling with loss. Yan po. So kapatid, gumaling ka na. Lakasan mo ang iyong loob. Ayan, so dadako na po tayo mga kapatid doon sa ating pinaka-main topic. Ayan. Pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Ayan. So ang ebanghelyo po na ibabahagi ko po sa inyo sa video ito ay hanguin po natin sa aklat ng Juan chapter 4 verse 1 hanggang 42.
Pakinggan po ninyo mga kapatid kapag ito po ay napanood ninyo at unawain po ninyo. Kung meron man po kayo hindi naunawaan, gusto ninyo magtanong, mag-message lamang po kayo, mag-comment kayo kung ano yung nais ninyo at ipananalangin po natin yan sa Panginoon sapagkat siya po ang may kapangyarihan ng lahat ng bagay. Ayan. Huwag po tayong mahihiyang lumapit sa Panginoon. Nakahanda po siya na tayo'y tanggapin. Kaya nga sabi nga doon sa tinunghayan natin sa aklat ng Isaiah, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa kong ipatawad ang lahat ng ito kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ayan, kung kayo'y tatalima, pasasaganahin ko ang inyong lupain. Ayan. So narito po yung ebanghelyo na aking babahagi sa inyo. Unawain po ninyo ito kung kayo po ay may pangunawa. Kung wala naman po, huwag po kayong mahihiyang lumapit sa Panginoon na humingi ng kaunawaan, karunungan tungkol sa mga bagay espiritual. Hindi po yung mga bagay dito sa lupa. Hindi po yan ang itinuturo ko. Sapagkat hindi po yan ang gawain ko. Hindi po yan ang ipinagkaloob sa akin. Ang itinuturo ko po sa inyo ay yung mga bagay spiritual, yung makalangit. Wala po akong pakialam doon sa mga bagay na yan na sa lupa. Pagkat iiwan po natin yan hindi naman natin dadalhin yan. Ayan. So pag sumikapan po natin yung mga bagay na makalangit. Ayan. So ang sabi po dito sa aklat ng Juan chapter 4 verse 1 hanggang 42. Pakinggan po ninyo. Nabalitaan ng mga Pariseo na lalong marami ang nahikayat at nabautismuhan si Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan sa Samaria siya magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya ay napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makainom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan."
Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalo. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala po akong asawa, anang babae. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa aking ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang inahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, Nalalaman ko pong paririto ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating na sa sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, Halikayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantalang makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, Ako'y may pagkain, hindi ninyo alam. Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagaganap ang naghasik at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihang iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinubo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Nagpagal ang iba at kayo ang nag-aani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuong ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano,
kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin ang sa kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Yan po mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So yan po mga kapatid, napakaganda ng ating tatalakayin po ngayon. Naintindihan nyo ba? Ano ba ibig sabihin nito? Ano, tama na? So kailangan nyo pang malaman, of course, yun po ang trabaho ng inyong lingkod na ihayag sa inyo ang katotohanan. Ayan. Sapagkat yan po ang iniuutos sa atin ng Panginoon na ihayag po ang pawang katotohanan. Ayan, kaya walang kasinungalingan dito kasi puro katotohanan ito. Ayan, sapagkat yan po ang kailangan natin, magising po tayo sa katotohanan. Ayan, sapagkat matagal na po tayong natulog sa kasinungalingan. Nabalot po ang pagkatao natin sa mga kasinungalingan. Ayan, mga pagkukunwari, pretender. Ayan, pretend tayo. Ayan, kaya ngayon, maririnig po ninyo pawang katotohanan. Ayan. So maganda po, sapagkat itinuro ng Panginoong Hesus, ang sabi nga dito, itinuro ng Panginoon kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya sinabi niya kanina doon sa Ebanghelyo, kung alam nyo lamang kung ano ang ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos Ama. Ayan. So ano nga ba ang ipinagkakaloob sa atin o sa mga taong nanalig at nanampalataya sa Kanya? Ayan po ang sasagutin po natin ngayon. Ano nga ba ang ipinagkakaloob ng Diyos? Well, kailangan natin na malaman yan upang hindi po tayo mag-a-assume. Ano nga ba ito? Ipinagkakaloob nyo ba kayamanan sa sanlibutan ito? Katulad ng kotse, bahay, lupa? Yan ba yung ini-expect natin ay pagkakaloob ng Diyos? Hindi po. Ang mga bagay na yan ay dito sa lupa yan ay mapaparam po yan, mawawala po yan. Lahat po yan maglalaho. Ayan. Pero ang ipinagkakaloob ng Diyos, mawala man ang daigdig na ito, ay kasama natin. At dala-dala natin yan hanggang doon sa pupuntahan natin. Kaya, excited na ba kayo pag malaman ito mga kapatid? Ayan. Hindi po ito katulad ng pagkain or anuman na ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi po nagkakaloob ang Diyos yan. Ang unang-unang ipinagkakaloob sa Kanya ng Kanyang mga hinirang ay talagang mapapakinabangan habang tayo yung nandito sa daigdig na ito. So ano nga ba ito? Puntahan natin ang aklat ng Gawa, chapter 2, 17 hanggang 18. Pakinggan natin kung ano ang sabi dito. Hindi po ito katang-isip na sinasabi ko po sa inyo na maglilikha ako ng katang-isip. Ito po ang ipinangangaral po natin dito, biblical. Hindi po katang-isip. Katulad po ng mga iba na katang-isip ang mga pinangangaral. Pues dito sa atin, sapagkat tinanggap ko pong utos sa akin ay katotohanan. So ang katotohanan matatagpuan lamang po dito sa banal na kasulatan. Ayan. So, ayan. Ano nga ba ang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga tao o sa kanyang mga hinirang? Ayan, puntahan po natin ang aklat ng Gawa, chapter 2, verse 17 hanggang 18. Ayan. Para malaman po natin ang hindi po tayo nag-a-assume ano kayang ipinagkakaloob ng Diyos. Pakinggan po ninyo mga kapatid ang sabi dito. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. Ayan, espiritu pala ang ipinagkakaloob ng Diyos.
Kala natin kayamanan na, no? Kala natin bahay, lupa, kotse, or kung ano man yung mga bagay dito sa libutan. Hindi po yan. Ipagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga hinirang na espiritu. Kaya nga ito nga po ang pangako ng Diyos eh. Hinulaan na po ito doon sa lumang tipan na ipagkakaloob ng Diyos sa mga tao ang kanyang espiritu. Unang-una na doon ng mga apostol nung sila ay nangangaral, nung umakyat na sa langit ang Panginoong Hesus ay ipinagkaloob doon sa mga apostol ang Espiritu ng Diyos. Pakinggan natin dito pa rin sa Aklat ng Gawa bago natin ituloy yon. Ayan, sabi dito, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ayan. So yan po ang unang pinagkalooban. Kaya tayo man po, lahat ng ang hinirang ng Diyos, pagkakalooban din po. Kaya nga sabi dito sa 17, sabi niya, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, at ang inyong mga binatay makakakita ng pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ng aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Ayan po. So malalaman po natin na tayo'y pinagkalooban na ng Espiritu ng Diyos, tayo'y nagpapahayag ng mga bagay na makalangit. Tayo'y nagpapahayag ng mga bagay espiritual. Hindi po yung mga bagay sa sanlibutan ito. Kaya nga, sabi nga, pagkakalooban ko ng aking espiritu, at sa mga araw na iyon, sila'y magpapahayag. Ayan, magpapahayag. Ano po ba ipapahayag natin? Of course, espiritu na mula sa langit, ang ipapahayag natin, mga bagay espiritual. Hindi po yung mga bagay sa sanlibutan ito. Ngayon, kung ikaw ay nangangaral, ipinapahayag mo yung mga bagay sa sanlibutan ito, kapatid, hindi mula sa Diyos yung espiritong sumasa iyo. Kung hindi, yan sa sanlibutan. Ayan. Kasi malinaw po eh. Kaya nga sabi nga dito napakalinaw naman po, hindi naman malabo yung tenga natin o yung mata natin. Pakinggan po ninyo, sabi, sa mga araw na iyon, pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae. At sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Magpapahayag sila. So doon natin malalaman. Yan po yung ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. So pakinggan pa rin natin dito sa Aklat ng Juan, sa unang Juan, chapter 2, verse 27. Ayan. Sa unang Juan, chapter 2, ayan, pakinggan natin. Ang sabi po dito sa Aklat ng unang Juan, chapter 2, verse 27. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan,
Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan at tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Manatili kayo kay Kristo. Ayan po yung ipinagkakaloob po ng Diyos sa atin ayon sa ayon doon sa ebanghelyo na tinunghayan natin na sinasabi ng Panginoon, kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga nananalig sa Kanya, ayan po. So, tingnan pa rin po natin dito sa aklat ng Juan, chapter 14, 15 hanggang 17. Ang sabi dito, in 26, ang sabi dito, ayan, pakinggan po natin ang sabi dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyong magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. So yan po, lalahanin po natin, hindi po mga bagay sa sanlibutan ito ang ipinagkakaloob ng Diyos, kung hindi yung espiritu ng Diyos ang kanyang ipinagkakaloob. So tingnan, basahin pa rin po natin dito sa aklat pa rin ng Juan, chapter 14, verse 27. 27, right? Ayan. Ang sabi dito, 26, I'm sorry. Ang sabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ayan po. So tingnan nyo, Espiritu pa rin ang ipinagkakaloob. Kaya hindi po dito kaya pagka hihingi po tayo, huwag yung kayamanan sa langit, sa kayamanan sa sanlibutan. Hindi kayamanan sa langit ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sapagkat yung kayamanan na yan sa sanlibutan, ni mauubos yan at iiwanan po natin yan at walang pakinabang sa atin yan. Ayan. So, basahin pa rin po natin dito sa aklat ng Juan 15:26. Ang sabi dito, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paririto mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ayan. So, magpapatotoo. Kaya nga kung tayo po ay pinagkalooban na ng Diyos ng Espiritu, dapat nagpapahayag na tayo ng mga salita ng Diyos at nagpapatotoo tayo tungkol sa Panginoon, sapagkat ginagawa po ng Panginoon sa atin kung ano po yung ginagawa sa atin ng Panginoon na kabutihan, dapat natin i-share sa ating mga kapatid upang nang sa ganon magkaroon ng lakas ng loob yung ating mga kapatid na lumaban sa lahat ng mga pagsubok upang ma-overcome po natin ang lahat ng pinagdaraanan natin, katulad ng ating kapatid na nag-message. May mga struggle daw siya sa buhay. Kapatid, muli, sinasabi ko sa iyo, lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Ayan. So sa Juan 15:26 na yan, ayan. So kaya po espiritu ang ipinagkakaloob ng Ama, sapagkat kung wala po tayong espiritu, wala po tayong buhay. Ang espiritu po ang nagbibigay buhay.
At ang salita ng Panginoon, yun din nagbibigay buhay. Kaya dapat tinatanggap po natin ang dalawang ito. Ang salita ng Panginoon at ang buhay at ang Espiritu na ipagkakaloob sa atin. Una po, dapat tinatanggap po natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon upang pumasok po sa atin, upang pagkalooban po tayo ng Espiritu ng Diyos. Nang sa ganon, makapagpahayag po tayo ng mga bagay sa langit. Ayan, hindi po yung mga bagay sa sanlibutan. Wala pong kinalaman yun. Ayan, so kaya nga sabi dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. According to the John 6, verse 63. Ayan po. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. At hindi po yan magagawa ng laman. Kaya nga yan nga po ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ang Espiritu sa aklat ng Juan chapter 6 verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi magagawa ng laman. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. So, ayan po. Kaya dapat magkasama natin tinatanggap yan. Ang salita ng Panginoon, dapat sinusunod po natin. Ayan. Kapag tinanggap po natin ang salita ng Panginoon, kasama po natin tinatanggap ang Espiritu. Magkasama po yan. Kasi yan po yung buhay. Ang salita po ay nagkatawang tao. Yan po ay nagbibigay buhay. Pero hindi salita ng tao. Salita po ng Diyos. Yan. At diyan din po ay nagpakilala din po ang Panginoong Hesus na sinabi niya according nga doon po sa ebanghelyo nating tinunghayan, at nagpakilala din ng Panginoong Hesus. Ayan, basahin po natin dito sa aklat ng Juan pa rin, chapter 4, 25 hanggang 26. Ayan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong paririto ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Ayan po. So, ipinaalam doon sa babae na siya ang Mesyas, ang Panginoong Jesus. Kaya marami po sa atin ang hindi nakakaalam. Kada natin, mga ordinaryo lang tao, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kada natin, yung pala, sumasa Kanya ang Diyos. Kaya mag-ingat po tayo, lalong-lalo na sa mga nanglalait, sa mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya po pakaingatan natin. At baka matulad po tayo doon sa mga bata na nanglait kay Eliseo. Eliseo po, ito po yung assistant ni Elias na inakyat na sa langit ng Diyos. Ayan. Ayan si Eliseo po, ilang bata yung nilapak ng mga mababangis na asong gubat nung kanilang inalipusta, kanilang ininis si Eliseo. Kaya mag-ingat po tayo sapagkat ang lahat ng hinirang ng Diyos, pinoprotektahan po yan ng Panginoon. Kaya ingat-ingat po din minsan. Ayan. So ito po, napakahalaga din po ito. Itinuro ng Panginoong Hesus kung paano ang tao sasamba sa Diyos Ama. Ayan, itinuro ng Panginoon kung paano tayo sasamba sa Ama. Actually, sa Matthew, nandun din yan eh.
So, ang sabi dito sa aklat ng kung paano tayo sasamba sa Ama. Ayan. Kung tayo po ay sasamba sa Ama, pakinggan po natin dito sa aklat. Kung tayo po ay mananalangin at sasamba sa Diyos Ama, ito po ang turo ng Panginoong Hesus sa mga tao. Pakinggan po natin. Ayan, ang turo po ng Panginoon ay ganito. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So ayan po, kung tayo daw po ay mananalangin, pumasok po tayo sa silid o sa kwarto natin at isara po natin ang pinto ng ating panalanginan at doon po tayo manalangin sapagkat ang Diyos po na nakakakita sa ating ginagawang kabutihan, siya po ang gaganti sa atin. Kasi katulad nga nung mga mga skriba at mga pareseyo, kapag sila po ay nananalangin, mahilig silang tumayo sa mga tabi ng daan o kaya sa mga sinagoga upang sila ay purihin ng tao. Sabihin, ay banal yung taong yan. Di ba marami po sa atin yan, ganyan eh. Pupunta ng simbahan, pupunta ng gawain ng mga banal na pagtitipon, ngunit hindi naman nakikinig. Yung iba, titingin lang doon sa mga babae, yung iba naman sa lalaki. Hindi nakikinig. Dahil kung nakikinig po tayo, edi dapat pag-uwi natin may dala tayong mabuting balita. Ayan. Kaya, ang turo ng Panginoong Hesus, kung kayo ay mananalangin, pumasok kayo sa inyong silid, sa inyong kwarto at isara ninyo ang pinto. Saka kayo manalangin sa inyong amang nasa langit. At doon gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Siya ang gaganti. Siya ang magbibigay sa atin ng gantimpala sa ginagawa natin na mabuti na tayo lamang nakakaalam at ang Diyos. Ayan, ang turo sa atin. So bakit nga ba? Yan ang itinuro sa atin na kailangan natin pumunta sa silid. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba nakapagtataka? Kung makamtan mo na, langit ko pa rin ang iyong piling. Kapag tayong dalawa'y naging isa, kahit na ilang laksang bituin, di kayang pantayan ating ningning. Ayan. So, ganyan. Ganyan ang Diyos. So, paano nga ba? Bakit nga ba? Ganon ang turo sa atin na kailangan hindi na tayo tumulan doon sa mga mapagpaimbabaw. Ayan, kailangan pumasok tayo sa kwarto upang doon tayo manalangin, doon tayo sumamba. Ayan, pakinggan natin. Ang sabi dito, sa aklat ng Juan, doon sa ating ebanghelyo. So, pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan. Ayan, dapat
Ayan, bakit nga ba kailangan natin sa kwarto o pumasok tayo sa ating silid upang doon tayo manalangin? At bakit sinabi ng Panginoong Hesus na huwag nating tularan yung mapagpaimbabaw na mahilig silang manalangin sa mga tabi ng daan o sa mga sinagoga, doon sila nanalangin at nakatayo. Mapagpaimbabaw. So huwag natin pong gayahin ang mga ganon. Kaya nga sabi nga dito, pakinggan po natin dito sa aklat ng Juan chapter 14, chapter 4, verse 19 hanggang 24. Ang sabi dito, sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo, na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na nasasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit? Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan. Kaya para doon sa mga namumblema kung saan sila o paano sila sasamba sa Diyos Ama, hindi na ninyo kailangan mamblema, kapatid. Actually, nasa atin na ang Ama ay ang Diyos eh. Kapiling po natin. Kung tayo po ay gumagawa ng kalooban niya, kapiling po natin ang Diyos. Kaya hindi na natin kailangan hanapin pa. Minsan naakyat pa tayo sa bundok. Kasi yan po yung noon pa yun eh. Doon sa lumang tipan iyon. Na itinuro po kasi iyan doon sa mga Israelita na ang sabi ng Diyos, pagkalabas ninyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto at nakarating sila doon sa ilang, dito sa bundok na ito, sa bundok ng Sinai, nila sasambahin ang Panginoon. Itinuro ko yun sa mga Israelita upang sabi ng Diyos, upang maniwala kayo na ako ang nagsusugo sa inyo, na ako ang Diyos. Pagkalabas ninyo galing doon sa pagkalipin sa Ehipto, dito ninyo ako sasambahin sa bundok na ito. Kaya alam ng mga noon, na mga tao noon, na doon sa bundok na yun sasambahin ang Diyos o kaya sa Jerusalem, doon sa templo. Ngunit nung dumating ang Panginoong Hesus, ay sinabi niya, ang sabi niya dito, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan, ang Diyos ay Espiritu. Kaya kung tayo po ay taong matuwid, sumasa atin po ang Diyos eh. Yung Espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, yan po yung mananahan sa atin. Kaya hindi na natin kailangan hanapin. Actually, kaya nga itinuro ng Panginoong Hesus nang sabi doon sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 5 hanggang 6, kung tayo ay mananalangin, pumasok tayo sa silid. Hindi naman sinabi ng Panginoong Hesus kung kayo'y mananalangin, humanap kayo ng bundok upang doon kayo manalangin. hindi naman sinabi humanap kayo ng bundok eh.
Ang sabi ng Panginoong Yesus, pumasok kayo sa silid at huwag nga natin tularan yung mga mapagpaimbabaw na mahilig tumayo sa mga tabi ng daan upang manalangin at sa mga sinagoga. Kaya ang turo sa atin, kung tayo ay mananalangin, pumasok tayo sa silid at doon tayo manalangin at doon tayo sumamba. Ayan. So, yung mga iba po kasi kung saan nagpupunta aakyat pa ng bundok ngayon tuloy na disgrasya nandun si Satanas anong ginagawa mo rito? Nasa atin po ang Diyos, sumasa atin kung tayo po ay sumusunod sa Kanya. Kaya hindi na natin kailangan na hanapin pa siya o pumunta pa kung saan umakyat sa bundok o kaya umakyat doon sa 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 taas ng niyog. So kailangan lamang po natin, ano ang sabi ng Panginoon? Anong sabi niya dito? At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng ginagawa mo ng lihim. Ayan. Huwag natin tularan yung mapagpaimbabaw, mga kapatid. Kaya huwag na po kayo problema kung saan kayo sasamba. Katulad nung ako'y nag-uumpisa, brothers and sisters, may nagtanong sa akin yan Sabi niya, paano ka sasamba? Wala ka ikang simbahan. At saka, ikaw lang mag-isa. Sabi na gano'n. Tapos binasa ko nga sa kanya, yung doon sa Aklat ng Juan, dito nga po sa Ebanghelyo natin, na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. And then, sinunod ko nga itong sa Aklat ng Juan, na ang sabi, kung tayo ay mananalangin at sasamba sa Diyos, pumasok tayo sa kwarto. Hindi natin tutularan yung mga taong mapagpaimbabaw na mahilig na katayong manalangin sa panulukan o sa sinagoga o sa panulukan ng daan. Ayan. Sumula noon, hindi na siya nagtanong. Sabi ko, alam mo ba yung mga verse na yan? Oo, ika. Alam mo naman pala bakit nagtatanong ka pa? Kung saan ako sasamba? Bakit kailangan ko pa ba magtayo ng palasyo para doon po sambahin ng Diyos? Hindi. Actually, nasa puso na po natin yan Kailangan lang natin siyang pasalamatan. Yun na lang ang dapat natin gawin. Magbalik loob tayo sa Kanya, isuko natin ang lahat ng mga pinagdaraanan natin, mga struggle, katulad ng ating kapatid. Ayan, isuko po natin yan sa Diyos at magbalik loob tayo sa Kanya at bitiwan natin ang lumang buhay. Kapatid, hindi na natin kailangang hanapin pa ang Diyos sapagkat sumasa atin po iyan. Pakinggan po natin dito sa Aklat ng Juan. Kasama po natin yan. Pakinggan po natin. Ayan. Ang sabi dito, ang sabi ng Panginoong Yesus dito sa Aklat ng Juan chapter 14:22 to the following. Ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito. Ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan, at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at ako'y sasakan niya
at mananahan sa Kanya. At kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Yan po, nananahan po sa atin ang Diyos. Pero hindi po sa lahat. Doon lamang po sa mga sumusunod, sa mga utos niya. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Nagtanong si Judas, hindi yung Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan, at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya, at mananahan sa Kanya. Ay mananahan po sa atin yan. Kaya hindi na natin kailangan pumunta ng bundok o pumunta kung saan-saan. Sa kwarto lamang po, doon tayo pumunta, doon tayo manalangin, doon po tayo sumamba sa Diyos, sa kwarto, hindi po sa bundok. Tulad. So, yan naman po mga kapatid. Actually, mahaba pa yan kung talagang kaso kung tatapos na po tayo ng oras. Saka na lang po pagkaano kung loloobin ng Panginoon. So, yan naman po mga kapatid, brothers and sisters. Sana po ay nagdulot ng kapayapaan sa inyong pamumuhay ang mabuting balitang ito. Kaya wag na po tayong mag-alala sa mga struggle na yan sa buhay. Ilapit po natin sa Diyos ang mga pagsubok na dinaraanan natin. Lumapit po tayo sa Panginoon sapagkat siya lamang ang may kapangyarihang mag-alis niyan. Tayo din po, kung tayo ay may pananalig po sa Kanya, kaya din po natin palayasin ang masasamang espiritong iyan. Actually, ako ganyan ginagawa ko Alam nyo, napakaraming masasamang espiritong pumasok sa akin nung ako'y nasa sanlibutan pa. Kasi po, lahat ng ginagawa natin, yan po likha po ng espiritong masasama. Kasi nasa hipapawid lamang po yung mga espiritong yan Kaya anytime, pwede tayong paglaruan ni Satanas kung tayo'y walang pananalig sa Diyos. Kaya ipinapayo ko po sa inyo na ugaliin po natin na tayo po ay magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat siya lamang po ang makatutulong sa atin, wala nang iba. Huwag po natin asahan yung kapwa natin sapagkat wala po tayong maasahan doon pagdating sa mga spiritual aspect. Ang aasahan natin doon yung mga makasanlibutan. So huwag po tayong makikiapit sa mga ginagawang masasama ng ating kapwa. So yan lamang po, brothers and sisters. Sana po ay magdulot sa inyo ng kapayapaan ang mabuting balita ng Panginoong Yesus. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.